Kung isa kang startup na negosyante at marami kang business na pinagsabay-sabay ngayon, then ito yung mga bagay na dapat mong malaman. The power of focus. So, ito yung tatlong bagay na dapat mong gawin para makapag-focus ka sa business. Isa kang startup na marami kang business na pinagsabay-sabay ngayon, then para sa'yo ang video na to. At sa mga bago pa lang sa channel natin, ako nga pala si Erwin Erquilang, isang entrepreneur at isang fitness enthusiast. At bago tayo magsimula, ito muna kwento. So dati ka-asenso nung nagsimula akong magka-interest na mag-business mga way back 2015, 2016 ay mga farming ventures yung una kong mga na-open na business like piggery, poultry, free range chicken, rabbit farming, yung goat farm, mga layer na poultry. At ang unang sinimulan kong business ay piggery. So dahil wala akong ipon, pero nakapasok na ako sa BFP noon, so may sahod na ako. Pero yun nga, walang ipon. Umaasa lang sa sweldo ko na kinsinas katapusan. Dahil wala akong savings or ipon, so ang ginawa ko is nag-loan ako kasi kami kasing mga uniform personnel ay may mga lending institution or pwede kaming makapag-loan ng abot ng kahit 1,000,000. So dahil wala akong savings, yun nga nag-loan ako at naipundar ko ng housing ng piggery at bumili ako ng maraming baboy. At yun nga, patayo ako ng pig pen, yung housing ng mga baboy na worth mga 80,000. Then bumili ako ng mga baboy na startup. So yung mga materials. Then habang ongoing yon, may isang tao din akong sinasahuran. Then habang ongoing yon, may maya-maya pag medyo hype tayo sa business, baguhan pa lang tayo, then may maiisip na naman na magandang idea or magandang negosyo na pwedeng idagdag. Then naisip ko din na magdagdag ng layer, yung poultry. So dahil kulang na naman yung budget ko, yung niloan ko dati ay nag-loan na naman ulit ako para sa poultry. So paggawa na naman ulit ng housing, bili ng mga materials, chicken, yung tinatawag na ready-to-lay chicken as startup. So another loan na naman, another gastos, another patayo ng housing para sa mga chicken at yung mga materials na pang-start. Yun, habang ongoing yung dalawang business ay naisipan ko na namang magdagdag ng sari-sari store. So yun, nagtayo na naman ako ng sari-sari store, pundar na naman, loan na naman, tapos yun, pinatayo ng sari-sari store. May isang tao na naman na pinapabantay ko. At nung umabot na sa harvest time, yung mga baboy na inaalagaan ko, ay doon ko na-realize na as in hindi ko napokusan ng maayos, hindi maganda yung resulta ng mga baboy at talagang kulang sa management. So, ang resulta, yung profit ay yung bawi lang, no? So, konti lang yung profit na nakuha ko. So, hindi pa nabawi yung investment ko or yung gasto ko sa housing. So, yun, naisipan kong ihinto yung piggery dahil yun nga, konti lang yung profit na i-return. So, hindi ako sumuko, nagka-idea na naman ako dahil hype na naman yung rabbitry. So, yung piggery ko ay kinonvert ko into rabbitry. So, bili na naman ng mga magandang materialis na rabbit at yun, nag-rabbitry na naman ako. So, ganun pa din yung resulta, hindi na-manage ng maayos dahil yung iba-ibang business pala, iba-ibang livestock, iba-iba yung management. So, napakadali lang siyang tingnan na rabbitry, pero marami talagang dapat i-consider. So, yun yung mga business na pinagsabay-sabay ko dati at yun nga, dahil walang focus at feel ko dati is as in walang system, walang management na maayos, kulang sa tao, maliit lang yung return of investment. So parang sabog-sabog yung business ko dahil yun nga, mayabang pinagsabay-sabay. Kaya maraming gastos, napakaliit lang yung return of investment. At marami pa talaga akong mga business na pinagsabay-sabay dati. Yung goat farm na
nagkasabay din yung mga ah, chicken pastel or barbecuehan ko dati. Isa lang yung na-realize ko, mahirap talagang i-manage pag sabay-sabay yung mga business mo. Malaki yung risk, malaki yung gastos, pero konti lang yung return of investment kasi nga hindi ka makapag-focus ng maayos at hindi mo manage yung mga tao mo. So dahil sabog-sabog yung mga business ko dati, walang focus, walang maayos na management, ang resulta, halos lahat lugi. So hindi nga ako nakabawi sa mga gastos ko sa building or sa mga investment ko. So yun, sabog-sabog, nagkanda lugi-lugi yung mga business ko. Marami na sayang na pera dahil sa yun nga, kada may idea ako, so nag-loan ako. So yun. Walang masyadong profit, hindi nga nabawi kahit sa paggastos lang sa mga housing at mga materials ng mga ventures ko dati. So ang resulta halos sa lahat lugi talaga. Hindi nakabawi sa housing, hindi nakabawi kahit sa materials man lang ng mga livestock na binili ko. So yun, malaki yung risk, malaki yung pera na nasayang, malaki yung oras na nasayang, yung effort. So yun yung na-realize ko dati nung pinagsabay-sabay ko yung mga business na yun. So hanggang sa one time nakapag-panood ako ng YouTube video ng mentor ko ngayon na si Kasosyong Arvin. So doon ko natutunan sa video niya na kailangan talaga nating mag-focus lalong-lalo na pag startup pa lang tayo as businessman or negosyante. At may mga videos din akong natutunan galing sa kanya na aside sa pag-focus ng isang negosyo kung startup ka pa lang, natutunan ko rin yung kung paano i-scale up yung business at ano yung mga business na ah, may scale talaga. So hanggang sa napunta ako sa banana chips business ko ngayon kasi ito yung nakita kong may potential na pwedeng scale up or scalable siya in a way na pwede siyang ipadala sa buong Pilipinas or hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo through distribution. So yun Kaasinso, sa ngayon ay nag-focus ako sa banana chips business ko ngayon at kung ano pa yung mga product na related sa saging. Na sa ngayon medyo naka-focus na tayo sa isang product or sa isang business at napapansin ko din na less stress at medyo relax ako ngayon compare sa dati na sabog-sabog yung mga business at pinagsabay-sabay. So sa ngayon naka-focus ako sa banana chips business ko ngayon at may mga ibang product na related din sa business ko ngayon na banana chips. Dahil sa focus ko ngayon medyo mas relax ako ngayon, hindi masyadong stress at talagang unti-unting nag-scale yung business ko na banana chips. Dito ko rin na-realize na kahit naka-focus ako sa isang negosyo, sobrang hirap pa rin talaga lalong-lalo na pag papunta ka na sa level 2 ng business or sa pag-scale up. Na-realize ko yung kahalagahan ngayon ng power of focus sa lalong-lalo na sa business kasi kahit na nag-focus ako sa isang negosyo ngayon ay medyo mahirap pa rin para sa akin kasi sa isang business marami kang department na dapat i-consider. Meron tayong tinatawag na marketing department, yung sales department or sales system, meron ding operation system, human resource. Ang punto ko lang naman Kaasenso is napaka-importante talaga ang focus sa business natin or sa services na pinoprovide natin sa client kasi kahit ako ngayon ay naka-focus sa isang business, nahihirapan pa nga ako eh. Kasi marami tayong dapat i-consider sa mga department na 'yan. So kung gusto nating mas mabilis na scale up or mas mabilis na pag-asenso, kung startup lang tayo at wala pang system, then kailangan talaga nating mag-focus. At ito na yung 3 tips Kaasenso para makapag-focus ka sa business mo ngayon. At ang number 1 Kaasenso ay linawin mo yung goal mo. So, one clear direction. So, kapag startup ka pa lang, normal lang talaga na gusto mong gawin lahat, gusto mong pagsabay-sabayin lahat. Kasi hype na hype ka na gusto mong umasenso ka agad. Which is, ganun din ako dati Kaasenso. So, ang ginawa ko is, nagsimula talaga ako from the ground. Then, unti-unti kong inaaral yung kung ano yung dapat mong gawin as startup na negosyante. So yun Kaasenso, pwede kang pumili ng isang product o serbisyo na gusto mong tahakin at doon ka mag-focus. So isang product o serbisyo, then doon ka mag-focus sa
possible na magiging target market mo. At ang number 2 kaasenso ay dapat mong iwasan yung mga shiny object syndrome. So, example nito is pag may bago na namang trend, may bago na namang uso or mga panibagong business na nag-click at gusto mo ring i-try at for example, dropshipping, TikTok affiliate or crypto, stock market or kung ano pa man yung mga bagong trend na mga business or investment ay dapat ating iwasan. So kung ano yung nasimulan mo na business, traditional man yan or bago, dapat doon ka mag-focus. At kung meron kang naipundar na isang negosyo or na-set up na isang negosyo, na-scale up mo na, nagkaroon na ng systems, nalagyan mo na ng systems, then I'm sure may bulto ka ng pera niyan, then doon ka na magsimulang mag-invest sa iba-ibang business. At ang number 3 kaasenso ay gumawa ng daily or weekly systems. Pwede rin na monthly systems kasi diyan mo matatrack yung mga daily activities ng mga tao mo, yung weekly progress ng business mo. For example, sa systems like marketing. So, may kahit isang tao lang yung kukunin mo sa umpisa ay goods na ho yan. So, sa marketing, either gumawa ng daily raw video or mag-post ng mga content na related sa promise feeling ng business mo or related sa review ng mga customers. So, daily or every other day. Ang importante ay consistent yung marketing. Pwede naman na picture or honest feedback sa mga customers or pwede rin na videohan mo or picturean mo na everyday bagong luto yung product mo. So, yun yung mga sample natin. At yun kaasenso yung tatlong bagay na dapat mong i-consider or dapat mong gawin para makapag-focus ka sa business mo ngayon kaasenso. Kasi bilang startup, hindi mo naman talaga kailangan ng maraming strategy. Ang kailangan mo lang ay naka-laser focus ka sa isang product o services. At bakit ko nga ba ginagawa ito kaasenso? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala talaga ako na ang entrepreneurship, ang pagnenegosyo ay malaking tulong upang mapaunlad natin ang ating bansang Pilipinas. Kung dadami tayong mga negosyante, dadami tayong mga entrepreneur, so mas marami tayong makapag-ambag sa ating bansang Pilipinas. Kaya labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin sa pamagitan ng pagkakaroon ng successful na negosyo or sa pagiging malupit na entrepreneur. Sumama ka sa laban na to kaasenso, no? Meron akong community na binubuo na tinatawag na Fit Entrepreneur Community. So, i-click mo lang yung link at pwede ka mag-join dyan kaasenso at sama-sama nating labanan yung mga taong mapanglamang sa atin at syempre sama-sama tayong umasenso. Kaya kaasenso, kahit anumang hirap yung pagnenegosyo, anumang hirap yung pagiging isang entrepreneur, wag na wag kang susuko. So, nga pala kaasenso, kung speaking of business, kung wala ka pang negosyo at gusto mong magsimula, open pa rin kami for resellers at distributors sa Nature's Banana Chips. Mag-message ka lang. At wag na wag mong kalimutan kaasenso na kahit anumang hamon ng buhay, kaya yan.